siguradong may nakakalabas na mixture pag ganun po. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, welcome again. At ngayon meron tayong i-tune up dito, Honda TMX 155. Alright, and then chainsaw tayo. At syempre ito, sabi na may-ari ay napakatagal na, hindi ko alam kung ilang taon hindi siya nag-tune up ng kanyang valve clearance at matagal na rin yung kanyang oil. So, ito kasi mga kabisik, itong motor niya ay hindi naman masyadong nagtatravel ng malayuan, no? So, dito lang sa probinsya, kaya hindi niya pinapagawa, no? But anyway, ngayon ay tune up natin ngayon at change oil natin. Alright, let's go. Alright mga kabisik, syempre tatanggalin natin yung kanyang drain plug at saka ito mismo, ang kanyang oil filter. Tatanggalin natin yan at i-drain natin yung oil. Gamit tayo ng 24mm. Okay. So ayan ang kanyang oil. At least hindi pa naman siya black na black. Talagang hindi niya masyadong ginagamit itong motor na ito. Pero change oil na rin tayo dahil syempre kahit di mo ginagamit ang oil mo or ang motor mo sa malayong biyahe, ang oil natin is syempre nagdi-deteriorate din yan. Bumababa yung kanyang viscosity or yung kanyang minerals. Kaya kailangan i-change oil natin din ang ating motor, especially pag mga 4 months, 5 months, 6 months, kailangan na po mga kabisik kahit hindi mo masyadong ginagamit ang iyong motor. Okay? So natanggal natin ang kanyang drain plug or yung kanyang dito sa may oil filter niya. So ang Honda, dito lang po natin tinatanggal. Okay? Yung kanyang oil. Diyan natin siya tinatanggal. Okay? Habang nag-drain yung kanyang oil, siyempre tanggalin natin yung kanyang cylinder head cap. Okay? Yan. Alisin natin ang kanyang cap. Ngayon mga kabasic, pag nagka-problema kayo sa pagtanggal nito, ayaw, ikit lang yung magneto natin. Okay? O i-crank nyo konti sa kickstart para bumaba muna yung kanyang rocker arm. Yan. So, okay na mga kabasic. So yun mga kabasic, expose na yung kanyang rocker arm. At ngayon ay dito naman tayo sa kanyang magneto side. Tanggalin natin. Yan. Kung mapapansin natin mga kabisik, itong kanyang side cover sa magneto side, may oil dito. So ibig sabihin, may tama rin kanyang oil seal or O-rings dito sa magneto side. So magpapalit po kayo ng magneto kit pag ganun mga kabisik, ano? Yan. So hindi muna tayo magpapalit ngayon kasi walang budget yung may-ari, ano? Pero may tumatagas na, no? Yan. So ito na yung ating magneto. So ngayon ay i-top dead center natin. Magandang pwesto, ayan. Ikutin natin itong magneto natin. Pakaliwa. Habang iniikot natin, titignan dapat natin yung ating mga rocker arm sa taas. Pero mamaya, ano? O sige, ipakita natin muna para makita natin. Yan. Yan. Yung rocker arm niya, at saka yung magneto side, both tinitignan natin habang iniikot natin. So ayan, nag-exhaust na siya, no? Yung exhaust valve ay nag-open para ilabas yung kanyang, yung nasunog na air and fuel mixture. So exhaust stroke yan. So ngayon, pagtaas ng ating valvula, magkuklose yan, mag-intake naman tayo para pumunta yung ating air and fuel mixture sa kanyang combustion chamber. So nag-open yung ating valve, intake valve. Ngayon, pumasok na yung ating air and fuel mixture sa ating combustion chamber. Ngayon, magkuklose yung ating valve. Ito na yung magkukompression. Kukompress ng ating piston, yung ating mga mixture. Of course, kasama yung piston rings natin dyan. Tumataas yung ating piston, kinukompress niya para, at saka itong ating dalawang valve ay close yan. Nagkuklose na yan, no? Para walang makalabas na mixture. So ngayon, sigurado na magkukompression stroke na. Siyempre, magkukompression stroke na ito mga kabisik. Kaya, titignan natin yung markings sa magneto. Yan. So, steady na yung ating rocker arm sa taas. So yung magneto yung ating titignan. So obserbahan natin yung markings. So ayan, nandiyan na yung markings natin. And then dalawa na unang markings. And then F yung fire. At saka yung letter T yung top dead center. At siyempre tatapat natin yan doon. Okay, ito nyo naman, no?
tatapat natin sa gitling dito sa kanyang plate ng ating stator plate natin. Yan. Tapat, sakto lang natin, itapat yan. Yan. Okay, yan. Yan na yung ating top dead center. Okay? Saktong-sakto na yan mga kabisik. Yan. Okay, so pag na top dead center na natin yung ating piston, dito na tayo mag-check ng ating clearance. Okay? Ayan, so ayan. Gumagalaw ang ating rocker arm, intake, exhaust. Dito sa exhaust, yun, narinig nyo yun? Dito sa intake parang tukod nga. Okay, so wala. Naku po, no? Hindi po maganda yung ganung kabasic. Pag ganun mga kabasic ay problema dahil magkakaroon ng pagsingaw ng ating, kasi tingnan nyo, imagine yung mga kabasic, ano, pag ang intake natin ay nakatukod yan, syempre naka-open yung valve, i-compression stroke na yon, dapat wala nakakalabas na air doon, no? Especially pag mabilis pa yung up and down niya, no? Yung ating clearance, siguradong may nakakalabas na mixture pag ganun, pag tukod ang ating valve. So dapat, hindi po natin dapat tinutukod ang ating valve, dapat mayroon po siyang space at gap yan. Okay? So punta tayo sa kabila. So ayun mga kabisik, dito tayo sa kabila. Ngayon ay check natin yung clearance ng ating exhaust. Lumuwag siya, pero i-check muna natin kung ilan ba yung inabot ng kanyang pagtaluwag. Alright, try natin ang 15. So, pasok ang 15, no? Sa kabila naman, try natin ang 0.05. Ay, pasok ang 0.05. So, at least hindi siya tukod. Okay. Kanina kasi parang ayaw siyang, wala kanina, but anyway. So, ano bang gagamitin natin dito mga kabisik na clearance ng ating TMX 155? Ito medyo may kalumaan na, pero ang gagawin natin dito, ang ilagay nating clearance is 0.05 mm. Yun ang aking kadalasan ginagamit sa mga ganitong motor, no? 0.05 mm. Okay? Yan. So ito sa exhaust, napakaluwag. I-adjust na natin. So yun mga kabasic, okay na yung ating exhaust. Smooth na ang kanyang clearance. 0.05 mm. Yan. So yun mga kabasic, hindi na tayo nag-adjust ng intake valve sa kanyang clearance kasi okay naman siya. Sa exhaust lang tayo nag-adjust. Pagkatapos natin na ma-tune up yung kanyang dalawang valve clearance, intake at saka exhaust, ngayon ay ikot natin yung magneto natin or i-crank natin, i-kickstart natin, tapos para mag-play yung ating mga valvula. Okay, mag-play siya at check ulit natin yung kanyang clearance kung hindi nagbago. Okay? Yan. Siyempre, tin-update center muna natin ulit para makita natin kung nagbago ba or hindi. Kung hindi nagbago, then we're done, no? Ayan, okay pa rin. Kabila. Okay din. So, both intake and exhaust. Tamang clearance na, wala na yung maingay. Ayan, sakto lang. 0.05 mm. Ngayon, cover na natin. Alright. So yun lang mga kabasic. Thanks for watching. Don't forget to subscribe in our channel and click the bell button. Salamat po.